Hello po mga kababayan at kaibigan. Kamusta po kayong lahat? At muli, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na balita politikal sa ating bansa. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong mga Duterte. Lalong-lalo na yung inyong Vice Presidenteng pusit na si Sara Duterte at yung kupal na mayor ng Davao City. Kasi po, napak-check po itong mayor ng Davao City ng dalawang House Young Guns. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating subscribers, followers, nagsishare at nagla-like ng ating mga videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. At ganun din po, may God bless us all. So, unahin natin mga kababayan, itong sinabi ng dalawang House Young Guns at ganun din po si PNP Chief Marbil. Kasi po, ito pong mayor ng Davao City na si Baste Duterte ay nagpakalat ng fake news. Nagpakalat ng disinformasyon tungkol nga po sa sinasabi niya na yung crime rate daw po sa panahon ng Pangulong Marcos administration ay napakalaki. Napaka-lenient nitong presidenteng ito, hindi lang magbigay ng threat, magbitaw daw siya ng mga pananakot o babala sa mga kriminal. No, wala daw silang nakakakitaang ganon, kundi sinasabi niya na parang gusto niyang sabihin walang kwenta ang Pangulo ngayon. Hindi tulad nung pamumuno nung tatay niya na masyadong hurtful, masyadong hateful, no? Akala mo naman ang tapang-tapang, akala mo naman nagawa niyang gapiin lahat ng mga sinabi niya tungkol sa drugs, sa korupsyon, sa katiwalian, at sa mga illegal na activity. Wala po eh. Ang ginawa lang nitong si Baste Duterte ay nagpapakalat ng disinformasyon at yung mga tanga-tanga at maniniwala at kulang sa pagsusuri, ayun na lang. Paniniwalaan na lang yung sinasabi ng tamad at kupal na mayor ng Davao City. Napak-check po siya mga kababayan. Actually, binutata na natin ito, pinakitaan natin siya ng ebidensya na kung saan may mga artikulo po na report ng PNP tungkol sa crime rate ng bansang Pilipinas nitong buwan ng January hanggang sa Pebrero. No? Malaki po ang ibinagsak ng crime rate ng ating bansa. Hindi man lang niya yung nabasa, di ba? Nahuhuli po talaga na itong mayor ng Davao City na si Baste Duterte ay walang alam. Tamad magbasa, tamad magsaliksik, no? Kumbaga, kung ano lang yung sasabihin niya, yun ang paniwalaan nyo kasi mga tanga-tanga naman kayong follower naming pamilya. 'Di ba? Mga sinungaling. Ang sinungaling ay kaakibat ng mandarambong. 'Di ba? Sabi niya, dapat mag-threat ang Pangulo, manakot para po yung mga kriminal, yung mga gagawa ng krimen ay wag nang gawin yun. Mag-instill tayo ng fear. Mag-instill ka ng takot para hindi sila gumawa ng mga kasamaan. Alam nyo, ang gagawa ng masama ay hindi matatakot yan. Walang kinakatakutan yan. No? Ang demonyo wala kinakatakutan. No? Kinakaaway pa nga Diyos eh. 'Di ba? Ganun din ang mga masasama. Ang masama ay masama. Kahit na ano pang gawin mong pagtitreat, tutukan mo ng baril yan, sabi mo, wag mo nang gagawing mali yan, pero pag nangati ang utak at katawan niya na gumawa ng mali, gagawa ng mali. 'Di ba? Ang gawin ninyo is prevention. Follow the rule of law. Ipatupad ang batas. 'Di ba? I-rehab ninyo, ipakulong ninyo, hindi yung
uutasin mo ang buhay. Diba? Baste Duterte. Kasi threat kayo ng threat eh. Ang gusto nyo maging diktador ang Pangulong Marcos eh. Hoy, mas matalinong di hamak na malayo ang aming Pangulong Marcos sa'yo. Diba? O ngayon mga kababayan, sino ang nag-fact check sa kanya na House Young Guns? Unahin natin si First Representative First District Representative ng Zambales na si Jay Kong Hun. Sabi niya, sana naman bago naglabas ng disinformation ang butihing mayor ng Davao City, sana nagsaliksik muna siya na mas mataas ang datos ng krimen nung panahon ng tatay niya between July 2016 to April 2018. 196,000 ang krimen noon, panahon ng tatay niya. Etong kay Pangulong Marcos ay 71,000 lamang. Nakita nyo yung drop? At ganun din, tingnan ninyo kung ilan ang mga na-EJK nung panahon na yun ng tatay niya. Compare sa ngayon. Diba? Kung maraming na-EJK ngayon, nagnangak-ngak na ang mga anti-Marcos. Nagdemanda na sila sa International Human Rights Committee. Diba? Wala po eh. Ano ba yung mga krimen dyan? Carjacking, kidnapping, robbery. Ganon. May rape. Diba? Pero walang patay. Nahuhuli. Nakakasuhan, nabibilanggo. Diba? Ano pang achievement ng administrasyong ito? Sabi ng press union ba yun? Walang napatay na press people noong 2024. O kaya wala nagre-reklamo eh. Yung mga anti-Marcos, tahimik muna. Diba? Nagnanais silang bumalik sa posisyon dahil election. Pero tignan natin. Pero itong si Baste Duterte, dahil tatakbong vice mayor, kailangan mag-ingay. He needs to grab the headlines, mga kababayan. O napak-check siya. Diba? So, disinformation ang pinakalat niya. Hindi niya kayang back-upan ng datos o ng numero ang sinasabi niya na mataas ang crime rate ngayong panahon ng Pangulong Marcos Jr. Kala mo naman, maraming maniniwala sa'yo. Oo, napak-check ka kaagad, di ba? Kaya nga kupal talaga eh. Buti na lang, hindi tulad ng dati, nung panahon ng tatay niya. Suppression of freedom of speech. Pag kumalabang ka sa administrasyon ng tatay niya, hulihin ka kaagad. Di ba? Digong? Kayo ang diktador, kaya dapat lang talaga makulong nga, mabuhay ka muna para magdusa kang animal ka. Kasama mo mga anak mo. Ano po ang sabi ni Representative Paulo Ortega ng La Union? Hindi kinakailangan maging madugo ang laban sa krimen. Di po ba? Ipatupad ang rule of law. Ipatupad ng maayos ang batas. Holistic approach, ayan po ang ginagawa ng Administrasyong Marcos. Hindi tulad nung si Digong. Sabi ko sa inyo, patay dito, patay doon, bulagta dito, bulagta doon. The justice is in the end of the barrel of the loaded gun. Kasi parang itong mga Duterte, tuwang-tuwa pa yata kung nakakakita sila na may dugong Pilipinong tumatagas sa katawan ng mga Pilipino. No? Itong mga to, hindi naman mga 100% dugong Pinoy ang mga yan eh. Parang kating-kati sila, balisa sila, stress sila pag di sila nakakita ng dugong lumalabas sa katawan ng mga Pilipino. Parang mga psychopath, mga kababayan. Di ba? Tama naman si Paulo Ortega. Hindi kinakailangan maging bloody ang war sa krimen. Isa lang alang ninyo ang human rights ng bawat Pilipino dahil kapwa nyo Pilipino, pero sa palagay ko hindi nila tinuturing ng mga kapwa Pilipino tong mga to dahil mga dugong banyaga itong mga animal na ito eh. Di ba? Ano rin ang sabi diyan ni PNP Chief Marbil? Crimes may seem more visible because they go viral on social media. But what's crucial is that the same platform help speed up investigation and bring criminals to justice. We encourage responsible reporting,
use social media as a tool for safety and not panic. Correct. Ang ginagawa ni Baste Duterte ay isang pananakot. Nagkokos siya ng chaos, nagpapapanik siya. 'Di ba tinatakot niya ang mamamayang Pilipino? Mga gunggong talaga, kupal talaga itong mayor ng Davao City na si Baste Duterte. O ngayon mga kababayan, punta naman tayo dito sa kanyang ate na Vice Presidenteng Pusit. Ha? Kasi pala, no? Ito palang si Pusit, may faktorya ng chichirya, mga kababayan. Baka dito napunta yung mga milyong-milyong piso na hinahanap doon sa komite ni Joel Chua na Good Government and Public Accountability, mga kababayan. No? Biruin nyo, mga kamag-anak pala ni Mary Grace Piatos, yung iba pang pangalan doon sa acknowledgement receipt. Putragis, pwede nang magpagawa ng ng factory ng chichirya itong si Pusit na ito. Pinaglaruan po nila ang sambayan ng Pilipino. No? Sabi dito ni Paulo Ortega sa Politico, hindi lang pala mga Piatos, mga pagbabayan, kasi ito nasama na natin to sa ating isang unang vlog no? Sina Renen Piatos, Pia Piatos, si Mary Grace Piatos, meron pa palang Xiaomi. Ha? Ano ba yun? Chichirya o pagkain? Xiaomi? Ha? Biruin nyo yun, have exposed the pattern of alleged financial mismanagement and lack of accountability in handling public funds. Ayan. Biruin mo, pinaglaruan talaga nila mga kababayan ang mamamayang Pilipino. Pinaglaruan nila ang pera ng sambayan ng Pilipino. Hindi nila pinahalagahan na ang perang ginagastos nila, winawaldas nila, ay galing sa mga mahihirap, mga OFWs, yung mga taong nagbabayad ng tamang buwis. O tulad na lang ni Vice Ganda na awardan ng BIR ng #1 taxpayer person. Tatanong siya, nasaan yung tax na binayad ka? Tama naman si Vice Ganda. Tanungin mo Vice Ganda si Mary Grace Piatos, aka Sara Duterte. Saan niya pinunta yung milyong-milyong piso na kanyang confidential funds? Biruin nyo, pagawa pala sila ng faktorya ng chichirya, mga kababayan. Siguro itong mga to sa opisina ni Pusit, sa DepEd at sa OBP, habang gumagawa sila ng acknowledgement receipt, siguro nagchichitsatan lang sila doon sa kwarto, may mga andaming pagkain, mahilig sila sa chichirya, mga junk. Kaya palang mga utak ng mga ito ay mga junk, mga burak, junk food, junk people. Nakita nila, oy, Piatos. Uy, si Chippy. Ha? Tapos nakikinig sila nung kanta nung mga si Bilyami. Uy, Kokoy Bilyami. Ganon. Tapos may cake, may galing daw ng Mary Grace Restaurant. Ayun na lang, Mary Grace. Diba? Ganon sila kasalaula, mga animal. Kaya dapat talaga panagutin itong si Sara Pusit no? Kaya dapat Chis Escudero, buksan mo na yan. No? Yang impeachment trial na yan. Ituloy nyo na yan para kung totoong guilty siya, guilty siya. Kung hindi. Diba? Patunayan niya muna. Itong pamilyang Piatos at iba pa ng mga pangalan nilang ginamit nila sa pamamagitan ng mga chichirya, sa mga pamamagitan ng mga junk food. Kasi ang mga utak nila ay puro junk, mga animal. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.